Hello, welcome to Virgo Philippines. So, by the way, reading ito for Virgo. Take only what resonates ha, kasi hindi naman talaga natin makukulat ng energy ng Virgo sa mundo. Kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. I-search mo siya sa Facebook. Ayan. And kung gusto mo, pwede mo ako i-follow sa TikTok, Unicorn Princess Tarot. Ayan, dyan sa TikTok, meron akong paraffle. Check mo na lang. Yan. May free palm reading and tarot reading yung mananalo dun sa raffle. So, para dun sa ibang details, check mo na lang dyan sa TikTok. Inano ko yun. Binanggit ko yun. Wait lang guys, sana kuha lang ako ng card na gagamitin ko para sa iyong reading. Okay. And by the way, sa mga bago pa lang sa ating channel, pa-subscribe na lang ha. Ma-appreciate ko yung inyong comment. Kahit po heart-heart lang, smileys. Malaking bagay yon sa akin. So, please do comment down below what we have here for the sign of Virgo. Please, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. This is kapalaran sa pag-ibig para sa mga Virgos. One last shuffle. Bale, ito yung card na gagamitin ko sa'yo sa side mo. Tapos, sa kabila is yung person mo. This is love reading. Pero, pwedeng magkapalit-palit ang roles. Kahit sinasabi kong ikaw, pwedeng person mo yon. Kahit sinasabi kong person mo, pwedeng ikaw yon. You do have here the Page of Swords and the Fool. Okay. Yung iba sa inyo, nakakita ko dito ng mga rush decision, mga mabibilis na decision, or mabibilis na aksyon. I feel like ikaw ay nag-take ng risk sa something na parang hindi mo pa masyadong sure kung ano ang kakalabasan. Pwede may kinalaman ito sa iyong business, sa iyong career with the King of Wands, na hindi mo masyadong pinag-isipan mabuti, basta-basta mo na lang ipinush nang hindi mo muna masyadong inaral or inalam. So, ang tendency, this new beginning is possible na medyo nagiging slow ang growth para sa'yo. Ngayon, kailangan mo ngayon ng tulong, or maybe you need to balance everything first. Kasi nakikita natin ngayon, medyo nagiging mabagal ang movement nitong kung ano man itong bagong ito sa buhay mo. Okay? Na pwedeng may kinalaman nga ito sa iyong career. For what I can see here, you want to try this kasi you feel like ito yung magbibigay ng mas ma-higher or mas malaking sahod or pera sa'yo, for what I can see here with the Page of Swords and the Fool. Nakita tayo ng ganon, na pwedeng tingin mo ito yung mas magbibigay sa'yo ng increase. So, maaaring kaya ito yung ginawa mo, nagdesisyon ka regarding sa isang bagay. And actually, for what I can see here, hindi ka pa ganun ka-ready. Ayan, basta lang ginawa mo lang siya. Now, who is this person that you're dealing with pagdating sa love for the sign of Virgo? By the way, I don't know if you own a rose quartz. Yung rose quartz na crystal, this could be your reading if you own a rose quartz crystal. So, kung hindi ka familiar sa rose quartz crystal, kasi pwede naman yun, meron kang crystal, meron kang bracelet na hindi mo alam na rose quartz pala yun. It's the pink one, this one. Okay? Or medyo, pwedeng ganun yung pagka-pink, or pwedeng light pink lang, like this one. Yan. Ito rose quartz din to, pero kung makikita mo, hindi siya ganun ka-pink. Ayan. And this could be a reading. Yeah, wala ako. Akala ko nandito sa sa kwarto yung bracelet ko na may ganon. So, papakita ko sana. Anyway, that is rose quartz. So, kahit ano yung pagka-pink niya, no?
Ito, it's also a rose quartz and this little egg right here. So, kung mapapansin mo, hindi talaga siya pink. Minsan. For the person that you are dealing with, you do have here the Five of Wands, Seven of Wands. I feel like hindi niya gusto yung nakikita niya ngayon. This person, hindi niya gusto yung nakikita niya. Pwedeng may kinalaman yun sa sarili niya. Or, if you're dealing with someone na nasa isang relationship, yeah, you could be dealing with a person who is already in a relationship. Pero hindi niya rin nagugustuhan yung nakikita niya. Like, whatever itong pinapakita ng person niya sa kanya ngayon, he or she is not happy. Nakikita niya yung pagkakapareho or pagkakabagay ninyo rather than dun sa person na kakonect niya ngayon. Okay? I feel like tinatry ng person na ito yung best niya na baguhin itong person na kakonect niya. Like, kailangan mong maging ganito, ganyan. Tinatry niya yung best niya na tulungan itong person na ito to become a better person, become a better version ng sarili niya, parang ganun. But the other person is not listening. Hindi siya nakikinig. Okay? Yung malaking pagbabago ay maaaring to the point na nagiging toxic na yung person mo sa mata ng other person na ito. You know what I mean? Pero ganun talaga siya. Medyo masakit siya magsalita. Kasi ito yung way niya para mabago yung isang person. Yung person na kakonect niya. Okay? And, I don't know, may special connection sa inyo ng person na ito. You could be dealing with a twin flame, a soulmate. Meron tayong King and Queen of Wands dito. So, parehong both bottom of the deck, which is nasa side mo yung King of Wands. Nasa side mo yung Queen of Wands. So, it's like both of you complement each other. And nandun yung pagkabagay talaga ninyo. Pero dun sa person na kakonect niya, alam niya yun eh. Alam niyang hindi okay yung person na yun, nakakonect niya. Pero parang wala siyang magawa. Pinipilit niyang baguhin, by the way. Pinipilit niyang baguhin. Pero wala talaga eh. What is your emotions towards this person? Six of Pentacles. Three of Wands. Bottom of the deck is the Moon. Emotions. You do have here the Wheel and the Page of Cups. I'm feeling like medyo mahihirapan talaga yung person na ito na baguhin yung kanyang person. Nakakonect dahil una sa lahat, pwedeng ganun talaga yung ugali or ganun na talaga yung person na yon. Kumbaga, you know, it's like paano mo gagawing isda yung isang tao na napinanganak naman siya talagang elepante siya. Nagigets mo yon? Yung kumbaga, paano mo tuturuan ng isang taong lumangoy na ang talent naman talaga niya is umakyat ng puno, nagigets mo. And then this person is tinatry niyang i-push yung isang tao na hindi naman talaga siya ganun. Hindi naman talaga siya ganun. So yung nakikita natin, this person is trying his or her best na baguhin yung kanyang person according sa tingin niyang tama, according sa tingin niyang mas bagay or mas okay para sa person na ito. Pero hindi talaga kaya ng person na yun magbago dahil hindi naman siya ganun. And then with the Six of Pentacles, this is you. Your emotion is like pwedeng, yun nga, sa ngayon, you want growth, you want some kind of help. Pwedeng kailangan mo ng tulong ngayon with the people around you or with the people na tingin mong, I'm saying na pwedeng namimiss mo tong person na ito and pwedeng kailangan mo rin ng tulong niya. Hindi lahat ganun ha. Hindi lahat ganun. Pero some of you ganun. Pwedeng kailangan mo rin ng tulong to person na to. For some of you, this person is still nag-a-appear or lumalabas sa iyong dreams.
Well, I'm seeing a false self-mask sa iyo. You are not showing your true emotions dito sa person na ito. Hindi mo pinapakita yung totoong emotion mo para sa kanya. Yung person na ito, for what I can see here is, I don't know, I can see someone na mahilig kumain. Okay. I'm seeing a person who is, sabihin na natin dun sa person niya, hindi niya gusto yung nakikita niya. Pero he or she is in love. Or, okay, ganun siya talaga magmahal. Once na magmahal siya, babaguhin niya talaga yung isang tao. Parang ganun. So, sabihin na natin yung person na kakonect niya ngayon, hindi niya gusto pero mahal niya. Alam mo yun? Ngayon, he or she is currently stuck sa isang realidad na parang, we do have the justice card. So, for some of you, pwede may marriage na involved dito. Or kung hindi man, you could be married to this person, or he or she is already married with someone else. Pwedeng ganun. Pwedeng may marriage na involved. So, sa ngayon, kung ano yung realidad, nandun siya. And then, pwedeng hindi niya nagugustuhan kung ano nakikita niya, pero pinipilit niyang baguhin. Kasi mahal niya yung tao. Okay? And gusto niya rin naman na hindi lang siya yung makakita ng kagandahan or kaayusan dito sa taong to. Pagkus yung mga tao sa paligid niya, parang gusto niya rin na makita nila na okay naman tong kasama ko, or okay naman tong partner ko, okay naman tong karelasyon ko. Parang ganun. So, regarding sa'yo, ang emotion ng taong to is, sa ngayon, distracted. So, even though soulmate kayo, or maybe twin flame kayo ng person na ito, distracted siya sa realidad. So, hindi niya napapansin kung ano yung emotion na nararamdaman niya talaga para sa'yo. Kasi wala ka naman sa harapan niya. Okay, so what will happen in the future for the both of you? Nakakita ko ng ang tawag dito, operasyon, or either ikaw or yung person mo na operahan na sa tiyan, or maybe, alam mo yung cesarean, pwedeng ganun. This could be a reading. In the future, you do have the Seven of Swords and the Hangman. And the Tower is here at the bottom of the deck. In the near future, please, for the sign of Virgo. In the near future, for the sign of Virgo. Okay, Two of Wands is here. Nine of Cups. Bottom of the deck is the Ten of Pentacles. Dito muna tayo sa side mo. I feel like, regarding dun sa bagay na minadali mo, no? And, this could be something to do with your new beginnings. I feel like kailangan mo muna maghintay. Oo, nag-take ka ng action na mabilisan, pero hindi agad mag-work out kung ano man. Kasi actually, sinimulan mo nang hindi ka naman talaga totally handa sa consequences. Sinimulan mo nang hindi ka pa handa kung kaya mo or kung ready ka na ba talaga dito sa bagay na to. So, it's like, medyo magiging mababaliktad kung ano man yung sitwasyon mo ngayon dahil dito sa mga biglaang action na ito. Nakita tayo dito ng, I don't know, for some of you, hindi ka naman nagsisisi sa ginawa mo. But, may inis or iyamot. Parang, yeah, and something is going to end here with the Tower. Medyo magiging mahirap, maraming responsibilidad. I can see a lot of kalungkutan na medyo, I can see possible problems sa'yo. Kaya, wag ka masyadong magdesisyon or gumawa ng aksyon kung hindi ka pa naman talaga
nakakakita ng plano kung hindi ko pa naman talaga 100% sure sa gagawin mo. With the King of Pentacles, yeah, this is your energy. I feel like financially, yung iba sa inyo may inggit. Hindi man inggit in a way na parang gusto mo bumaba or hindi maging maganda yung buhay ng isang tao. Pero kaya ka ganyan, na kaya mo pinupursige yung isang bagay. Kasi gusto mo rin marating kung ano man yung narating ng iba. So tendency, parang halimbawa yung mga kaibigan mo, kaklase mo, ganito na sila, ganyan na sila, nakikita mo rin yung mga ganung bagay na yun. And then gusto mo rin na ma-accomplish yung mga bagay na yun na medyo mahirap para sa'yo ngayon. Kaya may mga biglaang action ka na para ma-reach mo yon agad-agad, tingin mo, kailangan mo nang madaliin. Yung iba sa inyo pwedeng naiedadan ka na sa sarili mo. Parang alam mo, tumatanda na ako. Parang may ganun. Tapos ganito pa lang yung na-accomplish ko. So, dahil doon sa mga ganung pag-iisip, kaya nagkakaroon ka ng mga mabilisang decision or action na ngayon, possible na hindi ko naman nakikita pinagsisisihan mo bagkos nakikita natin medyo nalulungkot ka kasi hindi pa nga siya masyadong nag-workout para sa'yo. Okay? So, pagdating naman dito sa person mo, I can see possible pag-aaway. Alam mo kung bakit? Kasi honestly, itong person na ito is I feel like kaya nagkakaroon ng pag-aaway sa kanya at sa person niya in the near future. Kasi parang lahat ibinibigay niya doon sa person niya. Like lahat pinipilit niya doon sa person niya. And then yung person niya, feeling naman niya lahat ako na yung gumagawa. Parang ganon. And then siya naman, pinipilit niya pero part of your person, kailangan gawin mo rin yung part mo, parang ganun. Eto medyo nagiging magulo, so i-explain ko mabuti. Let me take this card. For example, ito bibigyan natin ang energy ng person mo is like the woman here. Kung makikita mo parang nahulog siya doon sa donkey. No, this is the donkey. So the donkey here is yung person na kakonect niya. And for what I can see here, yung relationship nila is like mag-amo. Is like they are like magkarelasyon, nagmamahalan because of course if ikaw, 'di ba, pag may pet ka, mahal mo yung pet mo, or kung may sabihin na natin yung alipin, parang ganun mahal mo yung alipin mo, pero kasi kailangan mo siya, you know what I mean. So, pwedeng yung person mo, mahal niya yung person niya kasi kailangan niya yung person niya. And then yung person niya, mahal siya kasi kailangan din siya ng person niya. It's like yung person mo, napapakinabangan niya yung person niya in a way na pwedeng napupuntahan niya or nakakarating siya sa mga dapat niyang puntahan dahil sa tulong nitong taong to. And then yung person naman niya, mahal niya yung person mo kasi nakakain ko or nabibigay sa akin ito yung mga pangangailangan ko. So, mahal ko siya, parang ganun. In a way, hindi pala talaga nila totally mahal ang isa't isa bagkos kailangan nila ang isa't isa. Magkaiba kasi yun. And then, so, nagkakaroon ng pag-aaway in the near future sa kanila. No? I can see your person na kahit mawala yung person na kakonect niya is that there's this home, there's this place, there's this money na meron siya Ang tendency nito, hindi naman pala talaga niya kailangan yung person niya. Kasi lahat ng mga pangunahing pangangailangan, kaya naman niyang ibigay sa sarili niya. You know what I mean? So, yung person niya, pwedeng nagiging props na lang sa totoo lang para sa kanya. Nagiging props na lang. And yun din ang tingin ng ibang tao sa kanila na parang wala naman talagang silbi yung person na yun sa kanya. Parang ganun. Pero yung person mo, pinipili pa rin mag-stay kasi as much as possible,
nakikita niya, napapakinabangan ko pa rin naman to. Kaya kahit ganito, okay na lang rin. Parang ganun. Katulad nga ng relasyon na mag-amo, yung pet dito is the person, no? Na parang, or kung may family na involved, o kasi pamilya na tayo, kahit paano mahal na kita kasi pamilya naman tayo. Kung mag-asawa tong tinutukoy natin dito, ha. Sana nagigets mo yung point. Medyo magulo in a way na tinatry kong i-explain na sana naiintindihan mo. And tell me more, please. Bakit may pag-aaway? The Chariot. The Emperor is here at the bottom of the deck. Ibabalik kita doon sa kanina. Naalala mo yung sinabi ko na may kaugalian ka na parang masyado ka nagmamadali. Yung person na ito, ganun din. Masyado din siyang nagmamadali. Pero ang kaibahan sa inyo, siya medyo nag-iisip siya. So, yun ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaproblema silang dalawa. Kasi pinupursige niya yung isang bagay na hindi pa naman din ready yung person na kakonect niya. So, kaya sila nagkakaroon ng pag-aaway. With the Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy, there's this feeling na itong person na to makulit eh. Alam mo yun, ipipilit niya yung mga bagay na gusto niya. So, yun yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng pag-aaway sa kanila. The Emperor is here at the bottom of the deck. So, you're dealing with a person na talaga siya, literal na siya yung emperor, siya yung nasusunod. So, kayo kung bakit nagkakaroon ng pag-aaway sa kanila. So, yan. That's it for now. Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all. Thank you for watching and bye-bye.